Kabanata 571. Ang binhi ng kaluluwa. Ang binhi ng kaluluwa ay sumasanib sa banal na kaluluwa at nagiging isang binhi ng kayamanan pagkatapos sumailalim sa paglilinang. Ito ay magiging isang martial soul sa hinaharap. At soul seed fusion, ang prosesong ito ay puno ng panganib, na may napakaraming hindi tiyak na mga kadahilanan. Ito ay hindi lamang nakasalalay sa ranggo ng binhi ng kaluluwa at kung ito ay katugma sa binhi ng kaluluwa, ngunit nauugnay din sa pisikal na kondisyon ng martial artist, kondisyon ng pag-iisip, kalooban at pagnanasa, at iba pa, at kung minsan ay nangangailangan pa ng isang tiyak na halaga ng swerte. Masasabing ang soul seed fusion, breaking through wusheng, bawat hakbang ay puno ng panganib, at bawat link ay may napakaraming hindi tiyak na salik. Kaya, para makalusot sa martial saint barrier, hindi ko alam kung gaano karaming mga mahuhusay na kabataan ang nabigo dahil sa iba't ibang aksidente. Mula sa pagtatanim hanggang sa nasayang, hanggang sa pagkawala ng buhay. Kahit na naranasan ni Chenlei ang pagsasanib ng mga buto ng kaluluwa sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nang ahas na bigyan ng kahit kaunting pansin sa oras na ito. Ang lahat ng kanyang espiritu ay nakatuon sa binhing ito ng kaluluwa. Bukod doon, wala nang iba, ang pagpasok sa isang misteryoso at mahiwagang estado. Sa sandaling ito, lahat ng espiritu ni Chenlei ay pinakawalan, nakapalibot sa mala-lotus na Thunder God ng Lotus Soul Seed, na maingat na sumubok. Ang Thunder God Lotus Soul Seed na ito ay napakatugma sa kaluluwa ng likas na Thunder Spirit Holy Body ni Chenlei. Ang soul imprint na ginalugad ni Chenlei ay madaling tumagos sa Soul Seed, at unti-unting sumanib sa Soul Seed. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Chenlei Song, at natakot siya na ang Soul and Thunder God Lotus Soul Seed ay hindi magkatugma, at isang aksidente ang mangyayari, ngunit ngayon ay tila ang ganitong uri ng pag-aalala ang nangyari, wala naman. Sa ganitong paraan, naging maingat si Chenlei, hindi nang ahas na ihalo ang kanyang kaluluwa sa Thunder God Lotus Soul Seed ng paunti-unti. Dahan-dahan, naramdaman ni Chenlei na siya ang Thunder God Lotus Soul Seed, at ang Thunder God Lotus Soul Seed ay siya mismo. Ang dalawa ay nagsasama sa isa, anuman ang bawat isa. Sa huli, ang grupong ito ng Thunder God Lotus Soul Seeds ay perpektong pinagsama, at walang mga aksidente dito, kaya sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chenlei. Sa sandaling ito, ang binhi ng kaluluwa at kaluluwa ni Chenlei ay perpektong pinagsama, ang binhi ng kaluluwa ay ang binhi ng kaluluwa, at ang binhi ng kaluluwa ay ang binhi ng kaluluwa. Pagkatapos, itong Thunder God Lotus Soul Seed ay naging purple light, direktang bumaon sa noo ni Chenlei, at pumasok sa Soul Sea. Matagumpay na pinagsama ang binhi ng kaluluwa, ang kaluluwa ni Chenlei ay tumaas ng higit sa 10 beses sa isang iglap, naging mala-lotus seed na hugis, na lumulutang sa kanyang dagat ng kaluluwa. Sa kasalukuyan, bukod sa Thunder God Lotus Soul Seed, mayroong ilang iba pang mga kayamanan sa dagat ng mga kaluluwa, na lahat ay natipon din dito. Sila ay ang 9 Heavens Blue Bell, Immortal Ding, Lightning Spirit Orb, Water Spirit Orb, at Chaos Stone, Tianlei Sword Tire, at iba pa. Ilang iba pang mga kayamanan. Ang mga kayamanang ito ay maaaring sirain lahat ng mga espiritu, kaya't sila ay maiimbak sa dagat ng espiritu. Katulad nito, sa mga kayamanan na nababantayan, ang Soul Sea ni Chenlei ay napakalakas, at walang kayamanan ang maaaring sumalakay sa Soul Sea. Ang tagumpay ng Seed Soul Fusion ay nagpapakita na nakumpleto ni Chenlei ang pinakamahalagang hakbang sa pag-atake sa Martial Sage. Hanggat siya ay nakaligtas sa sakuna, siya ay magiging isang tunay na Soul Seed Realm Sage level powerhouse. Sa oras na matagumpay na pinagsama ni Chenlei ang mga buto ng kanyang kaluluwa, ang lahat ng ginintoang kidlat ay naglaho sa langit at lupang ito, at ang kalangitan ay napalitan ng isang malaking ulap na libu-libong metro ang kapal at lubhang nakapanlulumo. Dahan-daang tumalikod si Jia Yun, may dalang nakakatakot na hininga na some iris sa langit at lupa, na nagpabigat sa pakiramdam ng mga tao, at nahulog sa ulo ni Chenlei. Sa sandaling ito, sa Xuanming Academy, naramdaman ni Din Shu Feibei at ng ilang iba pang tao ang kanilang mga puso. Lahat sila ay umangat sa langit at tumingin sa Jinlei Terrace. Sa kasalukuyan, bukod kay Din Shu Feibei at iba pa, mayroon ding Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, Ao Yu at iba pa. Sa mga araw na ito,
sa ilalim ng personal na patnubay ng kani-kanilang mga instructor, ang mga taong ito ay sunod-sunod na, sila ay sumanib sa mga binhi ng kaluluwa, at pagkatapos mabanyagan ng Thunder Tribulation, sila ay nakapasok sa Martial Saint Realm. Sina Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, Ao Yu at iba pa ay pawang mga bihirang cultivator ng paglilinang sa loob ng 1,000,000 taon. Nakatanggap din sila ng malaking resource support mula sa Xuanming Academy. Ang paglusot sa Martial Realm ay hindi lamang isang bagay. Masyadong mahirap ang mga bagay. Sa kasalukuyan, si Chen Lei na lang ang natitira, at hindi pa siya nakakatuntong sa Martial Saint Realm. Sa mga araw na ito, ang Dean ng Xuanming Academy at ang iba pa, o si Kung Zuan at ang iba pa, ay nanunood sa pag-unlad ng cultivation ni Chen Lei, sana ay matagumpay din niyang makapasok sa Martial Saint Realm. At ngayon, nagpakita si Jiayun sa direksyon ng Jinlei Terrace, na malinaw na nagpapahiwatig na si Chen Lei ay malapit ng sasalakayin ng Martial Saint Realm, na natural na nakakuha ng atensyon ng Dean, Kung Zuan at iba pa. Sa kasalukuyan, si Xu Feibai at ang iba pa ay nanunood mula sa malayo. Dapat mong malaman na kapag ikaw ay masyadong malapit sa Rubbery Cloud, ito ay malamang na maapektuhan ng Rubbery Cloud, na magiging sanhi ng iyong sariling sakuna. Bago gumawa ng paghahanda, kung sino man ito, na minsang nabalot ng kahirapan, ay wala talagang buhay. Ang kapangyarihan ng kapighatiang ito ay tiyak na hindi isang bagay na walang kabuluhan. Sa oras na ito, naghihintay din si Chen Lei para sa kapighatian, kahit na mayroon siyang kumpiyansa na makaligtas sa kapighatian, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba, dahil kahit ang pinakamababang antas ng kapighatian, walang maglalakas loob na sabihin iyon, makakaligtas sana siya. Sa sandaling ito, ang Jiayun sa itaas ni Chen Lei ay dahan-daang umiikot, na gumawa ng isang malakas na suntok. Sapagkat, pagkatapos ng pagsasanib ng binhi ng kaluluwa, nangangahulugan ito ng pagharap sa langit, at hinding-hindi papayagan ng langit na lumitaw ang gayong pag-iral. Sa makatuwid, ang parusa ay ipapataw, na isang kalamidad. Ang kapangyarihan ng makalangit na kalamidad na ito ay nahahati sa 1 hanggang 9 na antas ayon sa antas ng kaharian. Ang isang martial artist na kakalusot pa lang, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay magdadala ng isang malaking kalamidad, at sa bawat oras na maabot niya ang isang antas, siya ay magdadala ng doble, triple, at 4 na beses na langit na kalamidad na katumbas ng isang universo. Ngayong kailangang tiisin ni Chen Lei ang kalamidad, ito ay dapat na isang malaking sakuna. Sa normal na kalagayan, ang ganitong uri ng sakuna ay medyo madaling lampasan. Sa wakas ay nabuo ang rubbery cloud sa hangin, at sa wakas, ang itim na kulog at kidlat ay tumagos sa kalangitan at tumama patungo sa tuktok ng ulo ni Chen Lei. Ang thunderbolt na ito ay naglalaman ng walang katapusang aura ng pagkawasak, kasing kapal ng bundok at lubhang miserable. Agad na niyakap si Chen Lei. Ang kapighatian ay hindi maaaring panatilihin ng mga kayamanan, ito ay walang silbi, at maaari lamang mapanatili ng sariling orihinal na pag-uugali sa paglilinang. Sa oras na ito, itinaas ni Chen Lei ang isang bahagyang transparent na light curtain, ito ang kayamanan ng Biloo Xingxian art para sa pagligtas sa sakuna. Kaya lang, sa pagharap sa napakalaking makalangit na kalamidad na ito, ang walang kapantay na asul na tabing ng liwanag ng bituin, sa isang kisap mata, ito ay bumukas na parang bulan ng sabon, at ang itim na pagnanakaw na kulog ay direktang tumama dito. Chen Lei. Sa sandaling ito, ang Thunder Soul Lotus Soul Seed ay sumabog mula sa tuktok ng ulo ni Chen Lei, nakabitin sa itaas ng kanyang ulo, naglalabas ng lilang liwanag, at agad na hinigup ang halos lahat ng kapangyarihan ng pagnanakaw na ito. Sa isang iglap, ang Thunder Soul Lotus Seed ni Chen Lei ay dumobble, mula sa laki ng isang lotus seed hanggang sa laki ng isang kamao, at hindi mabilang na itim na thunderlights ang lumiwanag sa ibabaw. Ang natitirang kapangyarihan ay nabawasan ng halos kalahati ng Black Rubbery Thunder, ngunit ito ay bumagsak ng husto kay Chen Lei. Nabasag, ang pisikal na katawan ni Chen Lei ay biglang naging mataba, at ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay lampas sa imahinasyon ni Chen Lei. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng physical defense, madali itong napunit ni Thunder. Gayunpaman, kahit na punit-punit ang balat at laman ni Chen Lei, malinaw na nalulula siya sa sakuna. Kabanata 572.
Nagkaroon lamang ng isang rubbery thunder sa unang pangunahing nakawan sa antas ng Wusheng. Gayunpaman, ang mga kabataan na may medyo abnormal na mga talento ay madalas na pinapaboran ng Panginoon, o sila ay lalo na inaalagaan, kadalasan ay higit sa isang pagnanakaw. Ang mga taong tulad ni Kong Zuan, Ao Yu, Kong Xiaochen, Huang Wen, at iba pa, nang maranasan nila ang malaking kalamidad, nakaranas sila ng 5 pagkulog ng kapigatian at halos pumatay ng ilang tao. Ang talento ni Chen Lei ay mas mahusay kaysa sa mga taong ito. Ayon sa mga pagtatansya ni Din Shufeibay at ng iba pa, ang malaking sakuna ni Chen Lei ay aabot ng hindi bababa sa 6 na pagnanakaw. Alam din ni Chen Lei na kahit na nakaligtas siya sa unang bagyo sa unang yugto, ngunit ang sakuna ngayon ay hindi pa tapos. Oo naman, ang rubbery cloud sa itaas ng ulo ni Chen Lei ay hindi nagkalat. Sa halip, ito ay pinindot ng mas mababa at mas mabigat. Tapos, katsa, may isang malakas na putok, at isang electric light na mas malakas kaysa sa pagnanakaw sa kanyang harapan, pinutol mula sa mga ulap, at dumiretso sa tuktok ng ulo ni Chen Lei. Sa sandaling ito, nagkaroon ng nakakabinging kulog sa pagitan ng mundo at ng lupa, at walang katapusang kulog na ulap ang pumuno sa paningin ng mga tao. Bumagsak ang Thunder, ngunit sa pagkakataong ito, karamihan sa mga soul seeds ng Thunder God's Lotus ay nawala din, at ang natitirang kalahati ng Thunder ay bumagsak muli kay Chen Lei. Sa pagkakataong ito, hindi na tumugon si Chen Lei. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang Xuanwu Beidou Fist at mabangis siyang binati. May sinag ng galactic light sa itaas ng kanyang kamao, at isang malaking bituin ang umikot, na binomba ang marahas na si GLAG. Ang rubbery thunder na ito ay dinurog ng kamao ni Chen Lei, ngunit sa itaas ng kamao ni Chen Lei, ang dugo ay naputol, naglantad ang mga buto, at sumakit ito sa bone marrow. Hindi pinansin ni Chen Lei ang sakit na ito, matigas ang kanyang mga mata, at muling tumingin kay Jiayon sa langit, puno ng hindi sumusukong espiritu ng pakikipaglaban. Ang rubbery cloud sa kalangitan ay tila naramdaman ng kalooban ni Chen Lei, at ang kulog ay dumagundong sa sobrang galit, ang makapal na kulog na liwanag ay tumama muli. Maliwanag, madilim at mapurol na kulog, tulad ng isang malaking ulap, at tulad ng isang mahiwagang bakal na bundok, ay nahulog mula sa himpapawid at mabangis na laslas patungo kay Chen Lei. Gayunpaman, ang Thunderlight na ito ay naabsorb din ng karamihan ng Thunder God Lotus Soul Seed sa ulo ni Chen Lei. Ang Thunder God Lotus Soul Seed na ito, na parang ginagamit ang makalangit na kapigatian na ito bilang enerhiya nito, pagkatapos makuha ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian, ito ay mabilis na lumago, at hindi natatakot sa kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Ito rin ang pinakadakilang himala ng Thunder God Lotus Soul Seed. Gayunpaman, hindi na-absorb ng Thunder God Lotus Soul Seed ang lahat ng kulog, dahil ang Thunder God Lotus Soul Seed ay tila nasa isang conscious state, kaya bahagi ng Thunder God ang magpapapahinay kay Chen Lei. Kung hindi, ang lahat ng rubbery ay ganap niyang hinigop, na hindi magiging magandang bagay para kay Chen Lei. Sa mundong ito, kahit anong uri ng nilalang, kung gusto mo pang lumayo, dapat mong tanggapin ang bautismo ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito, bumagsak ang pagnanakaw at bahagyang natalo ni Chen Lei gamit ang True Dragon Art of Thunder and Lightning. Gayunpaman, may bahagi pa rin ng kidlat na tumama sa kanyang katawan at umubo ng dugo. Tumayo si Chen Lei mula sa lupa at tumingin kay Jiayon sa hangin. Halika, malalampasan ko. Pinalo ni Chen Lei ang kanyang sarili sa kanyang puso, matatag na paniniwala. Kahit basag na ang kanyang katawan, hindi pa rin siya sumuko. Sa rubbery cloud, muling dumaong ang liwanag ng kulog at tumama kay Chen Lei, ngunit nahirapan pa rin itong ibaba ni Chen Lei. Basag, parang galit na galit ang mga Diyos, sa ulap ng rubbery, 3 malalaking kulog ng looban na kasing kapal ng mga bundok ang bumagsak sa pagkakataong ito. Ito ay nagbigay kay Chen Lei ng walang paraan, at ang buong katawan ni Chen Lei ay nanginig, itim at duguan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, na-absorb ng Thunder God Lotus Soul Seed ang halos lahat ng Thunderlight mula sa 3 Thunder Tribulation. Kahit na si Chen Lei ay malubhang nasugatan, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, at ang sigla sa kanyang katawan ay malakas pa rin. Ito na ang ika-6 na Thunder. Si Din Shufeibay at ang iba pang nanunood mula sa malayo ay tumingin kay Chen Lei Duji,
medyo natulala. Sa pangkalahatan, mayroon lamang isang Rubbery Thunder sa unang malaking kalamidad. Ang ilang mga talento na may mataas na talento ay maaaring makaranas ng 3 o 4 na Rubbery Thunder kapag tumatawid sa Rubbery. Gayunpaman, kapag tumawid sa mabigat na pagnanakaw, magkakaroon ng 6 na pagkulog ng Rubbery. Nangangahulugan ito na ito ay hindi kapani-paniwalang bihira. Ngayon, nakaligtas na si Chen Lei sa 6 na kapigatian, ngunit ang mga ulap sa kalangitan ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala, sa halip ay nagiging mas makapal, tulad ng mga ulap ng lata. Sa ulap ng pagnanakaw, tumunog ang kulog, at muling lumitaw ang kulog. Sa pagkakataong ito, nagbago ang kulay ng nakawan sa bagyo. Hindi na ito itim, ngunit naging 3,000 milya ang haba na kumikinang na pilak puting manyebe na pagnanakaw na kulog, tulad ng 3 pilak na makalangit na espada. Sa pangkalahatan, siya ay nahulog mula sa Rubbery Cloud at malakas na nilaslas si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang 3 Silver Rubbery Thunder na ito ay nagdala ng pinakamataas na pamimilit. Ito si Tianwei, hindi mahuhulaan. Naramdaman lang ni Chen Lei ang sobrang bigat at panlulumo sa kanyang puso, halos hindi na makahinga. Bitik, sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei, matapos ay kondensang ang Jinlei platform, na hindi kilala sa loob ng 10,000 taon, 3 malalaking bitik ang direktang lumitaw, na umaabot pababa sa hindi malamang distansya, na nagpapakita ng gininto ang sandata sa loob. Sa pagkakataong ito, ang 3 makalangit na kapigatian ay bahagyang nasisipsip din ng Thunder God Lotus Soul Seed, at ang natitirang 3 Silvery Sparkling na kapigatian ay dumagundong, tulad ng 3 makalangit na espada, na dumiretso kay Chen Lei. Okay, si Chen Lei ay umungal, ang kanyang katawan ay lumawak na may masaganang gininto ang liwanag, at ang mga banal na kasulatan ng Daoist ay automatikong kumikilos din sa sandaling ito, na nangingibabaw sa 4 na pangunahing mga diskarte pagkatapos ng pagsasanib, na ginagawang si Chen Lei ay mukhang ang parehong ***** ng digmaan. Sa pagkakataong ito, si Chen Lei ay nagkusa na tumalon, na may gininto ang apoy ng hindi mabilang na rune sa kanyang mga kamao, at isang malakas na hininga ang tumaas, na nagpapataas ng katawan ni Chen Lei nang hindi sinasadya. At pagkatapos, inatake niya ang pilak na makalangit na espada na binago ng 3 kulog na pagdurusa gamit ang isang kamao. Ang Silver Sky Knife na binago ni Jie Lei ay nabasag ng suntok ni Chen Lei at naging Silver Arc na puno ng langit, na bumaha sa buong lugar ng Jinlei Terrace. Ang katawan ni Chen Lei ay mayroon ding hindi mabilang na mga arko na nagniningning. Nang wasaki ni Chen Lei ang 3 pilak na kapigatian sa pamamagitan ng kidlat, ang mga ulap ng kapigatian sa hangin sa wakas ay tumigil sa pag-ikot, at ang mapang api na kapaligiran ay natangay. Sa sandaling ito, sa pagitan ng kalangitan at ng mga ulap, 9 na maliwanag na ilaw ang biglang dumapo ng isa-isa. Ang 9 na maliwanag na ilaw na ito ay direktang bumagsak kay Chen Lei na parang ulan at hamog. Habang ang 9 na sinag ng liwanag ay bumagsak sa kanya, ang mga sugat ni Chen Lei ay agad na nagsimulang lumaki, ang bitik na balat ay gumaling, at ang mga belang buto ay tumubo, napakalinaw na parang jade, mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, ang malinaw na liwanag na ito ay may mahiwagang epekto, pagpapalakas ng mga panloob na organo, pagpapalakas ng mga kalamnan at buto, paglambot ng laman, pagpapalakas ng lakas, at pagpapalakas ng espiritu. Ito ang pakinabang na natamo mo pagkatapos dumaan sa kapigatian, at ito ang pinakamataas na sigla na nabuo pagkatapos ng kapigatian. Kung gaano mo ginugugol ang oras ng kahirapan, mas malaki ang kita na iyong makukuha. Ang 9 na malinaw na ilaw na ito ay direktang hinigop ni Chen Lei at binago sa sarili niyang kapangyarihan, na nagpapataas ng kapangyarihan ni Chen Lei ng 12-dosenang beses. Hindi banggitin, ang 9 na malinaw na ilaw na ito lamang ang nagpapataas ng lakas ni Chen Lei ng 9,000 dragon, lakas. Ngayon, nakaligtas si Chen Lei sa sakuna at naging isang tunay na martial artist na may tunay na halaga. Kabanata 573. Sa sandaling ito, mas malakas ang pakiramdam ni Chen Lei kaysa dati. Narating na niya ang Martial Saint Realm noon at alam niya kung gaano kalakas ang unang antas ng Martial Saint Realm, ngunit ngayon ay naramdaman niyang higit sa 10 beses na mas malakas siya kaysa noong naging Martial Saint siya sa nakaraan, buhay. At ito ay ganap na dahil sa 9 na beses na pandarambong na kulog ni Chen Lei,
at 9 beses na binyag ng liwanag. Sa oras na ito, si Chen Lei ay hindi lamang nadagdagan ang kanyang lakas ng 9,000 dragon, ngunit nakagawa din ng kamanghamanghang pag-unlad sa kanyang kabuoang pisikal na lakas at espiritu, at ang kanyang kabuoang lakas ay lubhang kahanga-hanga. Ang rubbery cloud sa itaas ng ulo ni Chen Lei ay unti-unting naglaho habang 9 na sinag ng liwanag ay bumaba, at ang kailanawan ay naibalik sa pagitan ng langit at lupa. Sa oras na ito, nakakita si Chen Lei ng isang set ng mga damit mula sa storage ring at binihisan siya ng maayos. Nang tumawid siya sa nakawan kanina lang ay basag-basag na ang damit sa katawan ng nakawan. Matapos tawirin ang sakuna, hindi kaagad umalis si Chen Lei sa Jinlei platform, ngunit direktang kinuha ang Tianlei sword tire at direktang ipinasok ito sa lupa ng Jinlei platform. Sa Golden Thunder platform na ito, mayroong malaking halaga ng metal na hininga. Ang metal na hininga na ito ay napakadalisay at matalas. Ang metal na hininga na ito ay may mahusay na mahiwagang epekto sa muling pagpuno ng Tianlei sword gulong. Sa makatuwid, direktang ipinasok ni Chen Lei ang Tianlei sword gulong sa Golden Thunder platform. Pagkaraan ng ilang sandali, isang hibla ng metal na hininga, natipon sa sinapupunan ng Heavenly Thunder Sword. Ang Tianlei sword gulong ay nakatanggap ng malaking halaga ng metal na hininga, nagiging mas matigas, mas matalas, kumikinang sa malamig na liwanag, at ang lakas nito ay tumaas muli. Ang metal na hininga sa Golden Thunder platforms ay mabilis na hinigop ng Sky Thunder sword tire. Maaaring tumagal ng 10-10 milyong taon para sa Golden Thunder platform upang makondense ang mas maraming metal na aura. Mahaba. Natural na nakita ni Din Shu Feibai at ng iba pa ang maliliit na galaw ni Chen Lei, ngunit walang pumipigil sa kanya. Alam din nila na mayroong malaking halaga ng metal na aura sa ilalim ng yugto ng Jinlei, ngunit wala silang paraan upang makakuha ng pagpino. Dahil kailangan ito ni Chen Lei, kukunin niya ito. Kung kaya nitong palakasin si Chen Lei, tulungan silang makamit ang magagandang resulta sa Xuanyu 8 Lurangkang Tournament, ang metallic aura na nilalaman ng ilang Jinlei Tai, ano ito? Bilang karagdagan, ang matinding kulog na kapigatian ni Chen Lei, ngunit mayroong 9 na paraan, ay lumipas ng ganito. Sa loob ng halos 1,000 taon o kahit 10,000 taon, hindi pa ako nakarinig ng isang henyong martial artist na nagkaroon ng unang malaking kapigatian. Mayroong 9 na paraan, mula dito makikita rin natin kung gaano kalaki ang potensyal ni Chen Lei. Kaya, maging Din Shu Feibai man ito o iba pang matatanda, hindi sila magiging maramo sa swerteng metal. Chen Lei, buti na lang dumaan ka sa pagsubok at naging martial artist. Sa ganitong paraan, hindi ka masyadong maghihirap sa mga level battle sa 8 kontinente ng Profound Domain. Nakangiting sabi ni Din Shu Feibai at ilang iba pang tao kay Chen Lei. Gusto ko ring pasalamatan ang dekano at ilang mentor para sa kanyang paglilinang, kung hindi, paano magkakaroon ng magandang resulta ang batang ito? Mapagpakumbaba na sabi ni Chen Lei. Tumawa si Din Shu Feibai at sinabing, hindi natin dapat tretuhin ang isa't isa ng magalang, Chen Lei, dahil nakalusot ka na rin sa martial realm, kung gayon sa susunod ay magiging abala kayong lahat. Handa na ang Yubolo Rangkang Battle sa susunod na mga araw, mayroon kang 2 gawain. Ang isa ay upang makilala ang kapangyarihan pagkatapos maging isang martial saint sa lalong madaling panahon, at magsumikap na maipakita ang buong lakas sa pakikipaglaban ng isang martial saint sa lalong madaling panahon, at ang isa ay pamilyar sa impormasyon ng kalaban. Kinokolekta namin ang impormasyong ito para sa iyo. Kailangan mo munang maunawaan ito, para makatugon ka sa nakatarget na paraan. Panipi. Oo, Din, sina Chen Lei, Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen at Ao Yu ay magkasabay na sumang-ayon. Tumango si Shu Feibai at sinabing, okay, dahil ganito ang kaso, susundan ako ng lahat. Bibigyan kita ng impormasyon tungkol sa mga kalahok sa ibang kontinente. Maaari mong pag-aralan itong mabuti. Tumango si Chen Lei at sumunod sa Din sa isang silid. Nagpadala ang Din ng ilang tambak na materyales kay Chen Lei at sa iba pa. Pagkatapos nito, muling sinabi ni Din Shu Feibai, pagkatapos mong bumalik, tingnan mong mabuti ang mga materyales na ito. Sa pagkakataong ito ang kompetisyon sa pagraranggo ay hindi isang maliit na bagay.
Ito ay may kaugnayan sa paggamit ng mga mapagkukunan sa kontinente ng Xuanyuan sa loob ng 100 taon. Ang lahat ng ito ay nasa iyo, Panipi. Sinabi ni Chen Lei at ng iba pa, makatiyak ang din, susubukan namin ang aming makakaya. Ang Xuanming Academy ay naglabas ng napakaraming mapagkukunan para sa kanilang paggamit, at gumugol ng hindi mabilang na mga spar upang buksan ang isang kuwebo na maaaring magbago sa takbo ng panahon, kaya ang lakas ni Chen Lei at ng iba pa ay tumaas ng husto. Masasabing malaki ang tulong na ito ngayon lang noong hiniling na bumalik si Chen Lei at ang iba pa, paanong hindi nila magagawa ang kanilang makakaya. Matapos makuha ni na Chen Lei, Kung Zuan at ng iba pa ang impormasyon, sabay nilang sinaliksik ito. Sa pagkakataong ito, ang mga qualifying match para sa 8 Continents Profound Domain ay nakabatay sa isang 2-win-3 system. Sa madaling salita, ang bawat manlalaro ng koponan ay dapat lumahok sa 3 laro. 2 sa mga ito ay mga individual na laro at 1 laro ng koponan. Walang masasabi tungkol sa individual na paglalaro, at ang paglalaro ng pangkat ay nangangailangan ng paglalaro ng 5 manlalaro. Sa madaling salita, pagdating sa mga kompetisyon ng koponan, si Chen Lei at ang iba pang 5 tao ay magkakasama sa entablado. Sa madaling salita, kinailangan ni na Chen Lei, Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, at Ao Yu ng panahon para sanayin ang isa't isa para maabot ang perpektong pagkakaunawaan. Sa kabutihang palad, si Chen Lei at 5 tao ay nanirahan ng magkasama sa loob ng 60 taon sa isang kuweba na maaaring magbago sa agos ng panahon. Natututo sila sa isa't isa, at mayroon silang isang tiyak na antas ng tacit understanding. Sa kaunting pagsasanay, walang pagtutulungan. Ang impormasyon sa mga kamay ni Chen Lei at ng iba pa ay isang detalyadong record ng mga kalahok sa iba pang 7 kontinente na lumahok sa ranggo na kompetisyon. Ang lahat ng mga materyales na ito ay lihim, tulad ni Chen Lei at iba pang 5 tao, sila ay mahigpit na pinuprotektahan ng Xuanming Academy, ngunit kahit na may pinakamahigpit na proteksyon, imposibleng hindi magbunyag ng anumang impormasyon. Tandaan sa itaas, iyan ang impormasyon na sinubukang alamin ng intelligence agency ng Xuanming Academy. Sa kompetisyon sa pagraranggo na ito, ang 8 kontinente na sina Zuan Yuan, Zuan Huang, Zuan Ming, Zuan Ling, Zuan Beast, Zuan Tian, Zuan Yu at Zuan Huang ay magpapadala ng bawat koponan upang makipagkompetensya. Ang ranggo na kompetisyon ng 8 kontinente ng Profound Realm ay hindi isa publiko, at ikakalat lamang sa loob ng limitadong distansya. Ilan lamang sa napakalakas na mga banal na lugar, mga banal na dinastiya, at mga alagad mula sa mga marangal na pamilya ang kwalipikadong manood ng laban. Hindi man lang alam ng ibang puwersa na may ganoong rangkang match. Pinag-aralan ni Chen Lei at ng iba pa ang lahat ng impormasyon sa kanilang mga kamay at nalaman na ang mga manlalaro mula sa iba pang 7 kontinente ay lahat ay nasa ibaba ng antas ng Wusheng, at wala sa kanila ang higit sa 25 taong gulang. Tila sa pagkakataong ito ang ibang mga kontinente ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa kompetisyong ito, na nagpapadala ng pinakamalakas na mga batang eksperto sa kontinente. Hindi masyadong detalyado ang nakuhang impormasyon ni Chen Lei at ng iba pa. Ilang pagtatansya lamang ng pangalan, edad, at cultivation realm ng kalaban. Kung tungkol sa mga kasanayan, kakayahan, kayamanan, at iba pa, ito ay lahat ng mga detalye. Hindi. Gayunpaman, kahit na, ito ay magiging malaking tulong kay Chen Lei at sa iba pa. Sa pagkakataong ito, sa ibabaw, si Chen Lei at ang iba pa ay hindi nangingibabaw sa paglilinang. Gayunpaman, kung sino ang malakas at kung sino ang mahina ay dapat tama. Pagkatapos lang ng digmaan malalaman natin. Matapos pag-aralan ang impormasyong ito, si Chen Lei at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang maging pamilyar sa iba't ibang mga pagbabago pagkatapos na ma-promote sa Wusheng, sinusubukan na makabisado ang lahat ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon, at magamit ang mga ito sa kanilang kalooban, upang sila ay masilaw, at pambihira. Kabanata 574. Habang nasasanay sa kanilang sariling lakas, sina Chen Lei, Kung Zuan, Kong Xiaochen, Huang Wen, at Ao Yu ay kinailangan ding magsanay ng kanilang mga kasanayan sa pakikipagtulungan. Kung sinabi na ang pinaka may kakayahang magsagawa ng cooperative power sa isa't isa, ito ay ang battle formation.
Noong nakaraan, isinusulong ni Chen Lei ang 4-Elephant Battle Array sa Qingyang Sect. Sa kasalukuyan, ang 4-Elephant Battle Array ay masasabing whole card ng Qingyang Sect. Tulad ng para sa 5 Chen-Lei, kung gusto nilang ganap na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa mga laban ng koponan, kung gayon ang unang pagpipilian ay natural na magsanay ng mga porma sayo ng labanan. Natural na hindi babole-wale ng Xuanming Academy ang mga ganitong bagay, at nagpadala kay Chen-Lei at sa iba pa ng ilang pamamaraan ng cultivation para mapili ni Chen-Lei at ng iba pa. Kaya lang medyo nadismaya si Chen-Lei matapos makita ang battle formation ng cultivation method na ito. Ang paraan ng pagsasanay sa paglilinang ng battle formation na ito ay masyadong magaspang, at hindi ganap na maipakita ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa wakas, nakahanap si Chen-Lei ng isang set ng mga kasanayan sa pagbuo ng battle formation sa Thunder Emperor Palace. Ang set ng battle formations na ito ay tinatawag na 5 Emperors Fengtian Formation. Ang 5 Emperors Conferred Heaven Formation ay hindi isang set ng formations, kundi isang set ng battle formations. Ito ay isang battle formation na ginamit ng sinaunang lady at ilang iba pang mga dakilang emperador. Ito ay napakalakas na ito ay bihira sa mundo. 5 Emperors Fengtian Formation, ang set ng battle formation na ito ay talagang ang nangungunang battle formation sa battle formation. Natatakot ako na walang battle formation na maglalakas loob na ikumpara sa 5 Emperors Fengtian Formation. Natuklasan ni Chen-Lei ang set ng battle formations na ito at inilagay ang unang layer ng battle formations sa isipan nina Kung Xuan, Kong Xiaochen, Huang Wen, at Ao Yu ng kanilang espiritual na kaalaman. Sa kasalukuyang antas ng lakas ng martial saint ni Chen-Lei at ng iba pang mga tao, maaari lamang silang mag-atubili na linangin upang maperpekto ang unang layer ng set ng battle formations na ito, ngunit ang kapangyarihang ibinibigay ay maaaring makayanan ang mga pag-atake ng mga dakilang kapangyarihan sa antas ng martial ancestor. Kitang-kita ang kamahalan ng 5 Emperors Conferred Heaven Formation. Ang pagbuo ng 5 Celestial Emperors, Chen-Lei, Kung Xuan, Huang Wen, at Ao Yu, ay nagtrabaho ng husto sa loob ng higit sa 10 araw ng cultivation, ngunit magagamit lamang sila upang labanan ang kaaway sa simula. Ang susi ay mayroong masyadong maliit na oras. Masyadong komplikado ang battle formation, kahit na silang 5 ay mga henyo na bihira sa 10,000 taon, imposibleng makabisado ang battle formation na ito sa napakaikling panahon. Gayunpaman, bagamat maaari lamang itong gamitin para sa paunang paghaharap sa kaaway, ang kapangyarihang ito ay nagulat na kay Chen-Lei at sa iba pa. Ang set ng battle formations na ito ay talagang masasabing pinakamakapangyarihang sandata para sa pagpatay sa kalaban, kahit si Chen-Lei ay nakaramdam ng kakilakilabot. Lumipas ang oras, makalipas ang 10 araw, opisyal na nagsimula ang mga laban sa ranggo sa 8 kontinente ng Profound Domain. Sa araw na ito, pinamunuan ng Wusheng level elders ng 8 kontinente sina Zuan Yuan, Zuan Huang, Zuan Ming, Zuan Ling, Zuan Beast, Zuan Tian, Zuan Yu, at Zuan Huang ang koponan at dumating sa Xuanming Academy 1. Pagkatapos ng isa pa, lahat ng tao ay sumakay sa mga lumilipad na barkong pandigma na espesyal na ginawa ng Xuanming Academy at sumugod sa kalangitan. Ang lumilipad na battleship na ito ay parang isang arrow mula sa string, lumilipad ng pataas, at unti-unti, nakapasok ito sa Great Air Layer, at sa wakas, sa pamamagitan ng Great Air Layer, ay talagang nakarating sa ibabang espasyo ng Xuanyuan Continent. Sa mababang antas na espasyong ito, may malalaking meteorite na lumulutang kung saan-saan, lumulutang ng hindi regular. Nagkabanggaan ang ilang meteorite, sumabog sa hindi mabilang na maliliit na bato sa kalawakan, na lumipad patungo sa iba pang direksyon. Sa mas mataas na antas, mayroong isang malaking landmass na hindi makikita mula sa gilid, at mga layer ng dugo ay natatakpan sa loob nito. Ang malawak na lupaing ito ay isang larangan ng digmaan sa kalangitan. Sa kasalukuyan, mayroong hindi mabilang na mga power tracer na naghahanap malapit sa Sky Battlefield. Dapat mong malaman na ang Sky Battlefield ay talagang isang walang katapusang treasure house. Kung ma-explore mo ito, siguradong malaki ang aanihin mo. Si Chen-Lei at ang iba pa ay nagsagawa ng rangkang battle ng 8 kontinente sa Profound Domain.
Ang larangan ng digmaan ay nasa kalawakan sa ilalim ng langit na larangang ito. Sa lakas ng Marshall Saint, ganap na posible na lumipad sa kalawakan, ngunit kung gusto mong tumawid sa ilang mga kontinente, sa lakas ng Marshall Saint, hindi mo ito magagawa. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa antas ng Wusheng ay wala pa ring problema kapag nakikipaglaban sa kalawakan. Di nagtagal, ang mga matatanda ng 8 kontinente ay sumugod sa paunang napiling larangan ng digmaan. Pagkatapos nito, ang lumilipad na mga barkong pandigma ng Profound League ay lumipad sa kawalan. Ang malalakas na lalaki mula sa ilang mga kontinente at ang mga batang disipulo na lumahok sa kompetisyon, lumipad sa labas ng mga barkong pandigma, na nahahati sa 8 direksyon, bawat isa ay sumasakop sa isang posisyon. Ang pinakamalakas na puwersa sa Xuanyu Continent ay ang Rain Clan. Ang mga disipulong ipinadala sa oras na ito ay ang lahat ng pinakanamumukod-tanging mga disipulo ng Rain Clan. Ginamit nila ang pinakamataas na kalidad ng mga mapagkukunan, ang pinakamahusay na mga diskarte, at ang pinakamahusay na mula sa pagkabata maingat na nilinang ng mga guro ang mga pinuno ng nakababatang henerasyon. 5 Merid Clan Yu na may pangalang Yufeng, Yuying, Yuhua, Yuyuan, Dan Yuhong. Ang 5 alagad ng ulan ang opisyal na tauhan na kalahok sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Ang kapangyarihan ng Xuanming Continent ay ang Xuanming Temple, at ang 5 taong nakikipaglaban ay ang 5 henyong disipulo ng Xuanming Temple. 5 Merid Berbakat ay Liu Fuyao, Liu Fufeng, Liu Qindian, Liu Shendan Liu Ming. Xuanling Continent, ang layout nito ay hindi gaanong naiiba sa Xuanyuan Continent, at itinuring din ito ang mga banal na lupain, mga banal na dinastiya at mga maharlikang pamilya bilang mga superclass na puwersa, at mayroon ding organisasyon na katulad ng Xuanming Organization na tinatawag na Xuanling Pavilion. Ang mga disipulong kalahok sa rangkang competition sa pagkakataong ito ay mga walang katulad na henyo na tinipon ng Xuanling Pavilion mula sa buong Xuanling Continent. 5 rin silang tao mula sa lahat ng direksyon. Ito ang kaso sa ilang iba pang mga kontinente. Ang mga batang disipulong ipinadala para lumahok sa digmaan ay tiyak na kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kontinenteng ito. Nakatayo lang doon, sunod-sunod na sisikat at sisikat. Sa kompetisyon sa pagraranggo na ito, ang mga powerhouse na ipinadala ng bawat kontinente upang mamuno sa mga gawain ay pawang mga makapangyarihang tao na may iba't ibang posisyon at mahusay na awtoridad sa mga kontinente. Kung hindi, imposibleng mamuno sa gayong mahahalagang gawain. Halimbawa, sa pagkakataong ito, sa kontinente ng Xuanyuan, si Din Shufeibai ang namamahala sa bagay na ito. Bilang dekano ng Xuanming Academy, si Din Shufeibai din ang Deputy Ruling Elder ng Xuanming. Siya ang ganap na responsable sa lahat ng usapin ng Xuanyuan Mainland Rangkang Battle. Sa kontinente ng Xuanyo, isang Deputy Patriarch ng Yu Clan ang ipinadala, at ang pangungusap na ito ay may magandang boses sa Yu Clan. Maraming tao, nagtitipon tayo dito ngayon. Alam ng lahat kung bakit, hindi kami magsasalita ng masyadong kalokohan, ngunit gaya ng dati, alinmang panig ang manalo sa laro ay tatangkilikin ang pinakamayamang extraterritorial na lumulutang na sasakyan. Ang isla na ito ay nasa kontrol sa loob ng 100 taon, at iba pang mga ratio ng pamamahagi ay naitatag. Hindi dapat isipin ng lahat, tama. Panipi. Ang taong nagsalita ay isang elder mula sa Xuanchen Continent. Sa Xuanchen Continent na ito, ang Xuanchen Sword Sect ay iginagalang. Ang elder na ito ay ang Deputy Sect Master ng Xuanchen Sword Sect. Karaniwang pinamumunuan niya ang Xuanchen Sword Sect. Lahat. Hindi masama. Ang mga punong guro ng ilang iba pang mga kontinente ay sunod-sunod na tumango, na nagpapatunay sa mga salita ng Deputy Sect Master Xuanchen Sword. Sige, kung gayon, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at simulan kaagad ang laban sa rangkang. Sinusunod pa rin namin ang mga naunang tuntunin at gumuhit para matukoy ang kalaban. Pagkatapos, mananalo tayo ng 3 laro at tatapusin ang ranggo na ito, labanan sa lalong madaling panahon. Panipi. Ang iba ay walang opinyon, at tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Kabanata 575. Pagkatapos ng ilang higanteng pag-usapan, nagsimula silang gumuhit ng palabunutan. Hindi nagtagal, natapos ang unang round ng drawing, at inihayag ni Din Shufeibai ang listahan ng mga laban na tinutukoy ng drawing. Xuanyuan Continent vs.
Malalim na kontinente ng hayop. Xuanhuang Continent vs. Kontinente ng Xuanming. Xuanyu Continent vs. Kontinente ng Xuanhuang. Xuanchen Continent vs. Kontinente ng Xuanling. Dahil wala masyadong teams na kasali sa rangkang battle, 8 teams lang. Sa makatuwid, ang mga laban sa pagraranggo sa oras na ito ay isasagawa ng isa-isa, at hindi isasagawa ng sabay-sabay. Nakita ng mga henyo kung ano ang antas ng henyo sa ibang mga kontinente. Ang nasabing ranggo na labanan ay masasabing kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng bawat kontinente. Ito ay makikita lamang minsan sa 100 taon. Ang maingat na pagmamasid dito ay magiging malaking pakinabang sa lahat ng kabataang alagad. Sa oras na ito, ang ilang makapangyarihang tao mula sa paligid ng banal na dinastiya, mga banal na lugar, mga liblib na pintuan ng sehong, at mga marangal na pamilya ay naakit din at lumitaw sa paligid ng larangan ng digmaan upang panuurin ang engranding kaganapang ito. Ang pinakamababang lakas ng mga makapangyarihang taong ito na lumitaw ay nasa antas din ng Marshal Saint, kung hindi, imposibleng mag-operate sa space area na ito. Sa panahong ito, dahil sa pag-usbong ng larangan ng digmaan sa kalangitan, ang iba't ibang puwersa sa lahat ng kontinente ay masasabing parang mga peteng na naaakit ng amoy ng dugo. Mayroong libu-libong mga dakilang kapangyarihan na natipon dito. Magkaroon ng kamalayan na kung ito man ay Xuanming, Xuanming Temple, Yu Clan ng Xuanyu Continent, at Xuanchen Sword Sect ng Xuanchen Continent, maaari lamang silang kumatawan sa pinakamalakas na puwersa sa kontinente. Gayunpaman, sa ibaba ng mga ito, mayroong isang malaking bilang ng mga first-rate, second-rate, at third-rate na puwersa, pati na rin ang mga nakakalat na cultivation na ang mga numero ay hindi pa nabilang. Mayroon ding Wusheng, Wuzhou, at kahit Wudi-level powerhouses. Sa ranggo na labanan sa Profound Realm, ang mga puwersang ito ay hindi maaaring kasangkot sa lahat, ngunit imposible para sa mga dakilang puwersang ito na monopolyo ang mga pagkakataon tulad ng larangan ng digmaan sa kalangitan. Narito ang mga taong ito, para lamang sa larangan ng digmaan sa kalangitan. Gayunpaman, kapag nahaharap sa isang malaking kaganapan tulad ng labanan sa pagraranggo sa Profound Domain, natural na hindi nila ito palalampasan. Likas sa lahat ng nilalang na panuurin ang kaguluhan, at hindi mahalaga kung gaano sila kalakas. Kahit na ang mga nangungunang kapangyarihan ng 8 kontinente sa Profound Domain ay hindi napigilan ang mga taong ito na panuurin ang ranggo na labanan na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi kailangang pagtakpan. Sa makatuwid, hindi sila napigilan ng kabisera ng isang makapangyarihang superpower. Dumating ang malalakas upang panuurin ang labanan. Sa isang kisap mata, halos 10,000 mga eksperto sa antas ng Wusheng ang nagtipon dito. Ngunit napakaraming eksperto sa antas ng Wusheng ay isang patak lamang sa karagatan sa walang laman na kalawakan na ito. Mukhang walang laman. Hindi pinansin ni Din Shufeibai at ng iba pa ang malalakas na tao na nanunood ng laro, ngunit direktang nagsimulang ipahayag ang pagsisimula ng laro. Ang unang round ng labanan ay Xuanyuan Continent vs. Xuanyuan Continent, Xuan Beast Continent. Ang 5 disipulo sa kontinente ng Xuanyuan ay sina Chen Lei, Kung Zuan, Kong Xiaochen, Huang Wen at Ao Yu. Ang 5 henyo ng Profound Beast Continent ay pinangalan ng Shu Yulong, Zhang Xin, Wang Hong, Jiang Hanzhou, at Hu Zilai. Ang 5 batang henyo ng Profound Beast Continent ay puno ng mga ulo at sungay, naglalabas ng napakalakas na aura, maningning at ligaw, dominanti at walang ingat, at ang kanilang mga mata ay puno ng fighting spirit na parang apoy. Kumpiyansa para manalo. Ang edad ng 5 taong ito ay hindi gaanong naiiba kay Chen Lei at sa iba pa. Lahat sila ay nasa 20 taong gulang, ngunit lahat sila ay naglabas ng Sheng Wei. Malinaw, lahat sila ay mahusay na martial arts. Sa kanila, ang hininga ni Zhang Xin ang pinakamalakas. Siya ay may mahabang balingkinitang katawan, isang uri ng masamang ugali sa kanyang mga mata, mahaba ang buhok ng dawa, automatikong walang hangin, mahaba at malakas ang kanyang mga balingkinitang daliri, at ang kanyang mga mata ay matigas at matigas, sa ugali lamang malalaman na ang taong ito ay talagang isang napakahirap na karakter. Ang iba pang 4 na tao, sa mga tuntunin ng ugali, hininga at iba pang aspeto, ay kapantay din ni Zhang Xin.
Ang bawat isa sa kanila ay nagpapalabas ng isang natatanging aura ng pag-aari at pagtitiwala sa kawalan ng kakayahan. Ang mga ranggo na laban ay isang free game to win system, kung saan mayroong dalawang single at isang team fight. Ang mga mag-aaral mula sa bawat partido ay hindi pinapayagang ulitin ang laro. Siyempre, ang mga laban sa koponan ay wala sa limitasyong ito, dahil 5 laban sa koponan ang nilalaro ng sabay-sabay. Sa 5 tao kabilang si Chen Lei ang natural na pinuno, at ang kapitan ng Profound Beast Continent ay si Zhang Xin. Habang inaanunsyo ni Din Shufeibei ang pagsisimula ng laro, nagkatinginan sina Chen Lei at Zhang Xin, halos parang nagliliyab sa kanilang mga mata. Sa ganoong pagkakataon, natural na walang outrest. Bago ang digmaan, ang dalawang kapitan ay nagsimula ng isang kompetisyon sa swerte. Gayunpaman, ang naturang kompetisyon ay itinadhana na maging walang bunga. Hindi matalo ni Chen Lei o Zhang Xin ang isa't isa sa swerte. Iilan sa inyo, sino ang unang tumugtog? Malamig na tiningnan ni Zhang Xin si Chen Lei, pagkatapos ay agad na tinanong si Xu Yulong at ang iba pa sa kanyang tabi. Darating ako. 4 na boses ang sabay na tumunog, at ang 4 na henyo ng Profound Beast Continent ang unang lumaban. Tumingin si Zhang Xin sa 4 na kasamahan at sinabing, "Wang Hong, mauna na kayo." Matagumpay nang umiti si Wang Hong at nagsabi, "Oo, Kapitan, panuurin mo lang ito." Nang makita ni Chen Lei ang mga tauhan na ipinadala ng kabilang partido para lumaban, direktang tinawagan din niya ang general at sinabing, "Mula kay Xiao Chen, umalis ka." Si Kong Xiao Chen ay mukhang insulto pa rin, mahina hong tumango, nag-volley, kumikislap ang kanyang figure, at pumunta sa gitna ng larangan ng digmaan. Nakita ni Wang Hong si Kong Xiao Chen na papalabas, at lumipad din siya sa harap ni Kong Xiao Chen. "Anak, mas mabuting sumuko ka na, para mas maipakita mo ang iyong mukha, kung hindi, mag-ingat ka sandali at sisirain ko ang maliit mong puting mukha." Tumingin si Wang Hong kay Kong Xiao Chen at walang ingat na sinabi. Bahagyang napakunot ang noo ni Kong Xiao Chen matapos marinig ang mga salita ni Wang Hong. Ngunit sa isang iglap ay bumalik siya sa kalmado, ngunit ang kanyang mga daliri ay pamitik ng hindi sinasadya ng 2 beses. Kitang-kita ni Chen Lei ang maliliit na galaw ni Kong Xiao Chen. Bahagyang ngumiti si Chen Lei, alam niyang tanda ito ng galit mula kay Xiao Chen. Mula pagkabata, gwapo at gwapo na siya, pero bawal na siyang tawaging maliit na puting mukha. Sa sandaling sinabi niya ito, mabalisa siya sa ibang tao. At nangyari itong si Wang Hong na hinawakan ang bawal ni Kong Xiao Chen, na direktang ikinagalit ni Kong Xiao Chen. At kapag nagalit ka kay Xiao Chen, nakakatakot talaga. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, kunin mo na. Tumingin si Kong Xiao Chen kay Wang Hong at sinabi sa malalim na boses. Nagulat si Wang Hong. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Kong Xiao Chen na kausapin siya ng ganito. At agad nanginisyan, kung ganito ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Panipi. Pagkatapos magsalita, hindi man lang inisip ni Wang Hong, kaya tinapik niya ito ng isang palad. Saglit, damaloy ang 100 talampakang kaki palm, madilim na dilaw na hangin, dala ang presyon ng langit, at dumiretso kay Kong Xiao Chen upang bumaril ng ligaw. 12 ng mga meteorite sa paligid, na tinangay ng hanging palad na ito, ay sumabog sa isang iglap, at ang tanawin ay kamangha-mangha. Malamig na bamantong hininga si Kong Xiao Chen, tinapik ang kanyang daliri, at isang yuan talisman ang lumitaw sa hangin, pagkatapos ay naging puting liwanag at lumipad ng diretsyo patungo sa madilim na dilaw na higanteng kamay na ito. Kabanata 576. Ang yuan talisman na ito ay direktang binago sa isang espada ng liwanag. Hinati nito sa kalahati ang malaking kamay ng Yuan Chi na ito, at sa isang malakas na putok, naging Yuan Chi na pumuno sa kalangitan, at naglaho sa hangin. Hindi binalak ni Wang Hong na kunin ang palad na ito kay Xiao Chen. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Chen ay isa ring napakatalino na henyo mula sa kontinente ng Xuanyuan. May 2 brush sa ilalim ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi sineseryoso ni Wang Hong si Xiao Chen. Pagkatapos ng lahat, ang Profound Yuan Continent ng Xiao Chen ay ang pinakahuli sa Profound Territory Rankang Tournament, at ang Profound Beast Continent, ito ay nireranggo sa 3.
Sa makatuwid, si Huang Hong ay natural na may pakiramdam ng higit na kahusayan kapag nakaharap sa umaga noong siya ay bata pa. Nang walang palad, hindi pa nang hinaan ng loob si Huang Hong. Bigla siyang kumulo sa kanyang dibdib, pagkatapos ay nahimete ulit. Isang nakakagulat na dagandong ng tigre ang lumabas sa kanyang bibig at naging sound wave na tumagal ng libo-libong milya, majestic, dumiretso sa pag-atake ni Kong Xiaochen. Mula sa mga daliri ni Xiaochen, isang serye ng Yuan Talisman ang lumabas mula sa kawalan, isang kabuoang 8 Yuan Talisman na kumikinang na may kulay ube at ginto. Tinatakpan ang lahat ng direksyon, direktang hinaharangan ang espasyo sa harap niya, itong malakas na sound wave, nang makarating ito sa lugar na napapalibutan, sa pamamagitan ng 8 Dao Yuan Fu, na parang tumama sa isang tumpok ng solidong higanteng mga pader, hindi ito makagalaw, at ito ay nagkapira-piraso. Matapos umungol si Huang Hong, ang kanyang anyo ay parang kidlat, at direktang pinilit niya si Kong Xiaochen. Nakita niya na ang cultivation na ginawa ni Xiaochen ay isang napakabihirang paraan ng cultivation. Ang mga pakinabang at disadvantages ng pamamaraang ito ay napakalinaw. Para sa Tiandi Yuanqi, mas malakas ang kontrol niya kaysa sa karaniwang martial artist. Ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay napakarupok. Ito ang pinakahalatang kahinaan ng Fu cultivation. At si Huang Hong ay ipinanganak sa Beast God League ng Profound Beast Continent. Mas binibigyang pansin ng Profound Beast Continent ang paraan ng pagdadalisay ng katawan. Maaari niyang sanayin ang kanyang paglilinang ng katawan ng mas mahusay kaysa sa isang Profound Beast. Masasabing si Wushu sa Profound Beast Continent, ang physical strength ay talagang ang pinakamataas sa 8 kontinente. Natural na alam ni Huang Hong kung ano ang mga pakinabang. Kahit sa kawalan, tumakbo siya ng mabilis, parang tigre pababa ng bundok. Siya ay may pinakamataas na aura, na nagdala ng isang malaking bagzo ng hangin at umihip ito sa buong paligid. Ang meteorite ay gumulong patungo sa malayo, at ang buong tao ay sumugod kay Kong Xiaochen na parang matalim na kidlat. Mula sa Xiaochen, natural na makita ang layunin ni Huang Hong. Ito ay walang iba kundi ang pagkatalo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng malakas na lakas ng kanyang laman. Gayunpaman, bilang pinakamalakas na alagad ni Wan Fozong, paanong hindi niya ito magagawa? Kung hindi mo maintindihan ang sentido komun, paano mo mabibigyan ng pagkakataon si Huang Hong na mapalapit sa iyong sarili? Mula sa daliri ni Xiaochen, isang string ng kristal na malinaw na simbolo ang bumaril mula sa dulo ng kanyang daliri, at sa isang kisap mata ay damapo ito sa hindi mabilang na mga meteorite sa paligid niya. Ang lahat ng mga meteorite ay nanginginig ng sama-sama, at pagkatapos, na parang buhay, sila ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon ng mabilis, at pagkatapos ay tinamaan nila si Huang Hong. Ang bawat piraso ng meteorite na ito ay tumitimbang ng 10-10 bilyong kat-tiles. Sila ay kinokontrol ng lihim na pamamaraan ng sekta mula kay Xiaochen, at agad silang napalitan ng pinakamalakas na sandata. Maraming meteorite ang nagpaulan sa kanilang mga ulo at tinakpan ang kanilang mga mukha, at si Huang Hong ay direktang durog, nalulula. Si Huang Hong ay direktang nilubog ng meteorite shower, isang malaking meteorite na tumitimbang ng 10-10 bilyong kat-tiles, na humihila ng mahabang buntot ng liwanag, at ang tanawin ay napakaganda at marilag. Sa kabilang panig, umungal si Huang Hong, at ang mga sound wave ay lumabas sa kanyang bibig. Sa isang iglap, 12-dosenang meteorite ang nadurog ng dagandong at naging pinakamasasarap na pulbos. Isang higanteng tiger phantom na may haba ng katawan na higit sa 100 talampakan at hindi mabilang na silver rune ang biglang lumabas mula kay Huang Hong. Ang malaking multo ng tigre na ito, na ikinakaway ang mga higanteng kuko nito, nagradiated ng nakasisilaw na tunay na essence light, paulit-ulit na winuwagayway ang mga kuko nito. Abutin ang mga meteorite na tumama sa kanila ng isa-isa at sirain sila. Kaya lang, napakaraming meteorite, at napakalakas ng mga ito. Ang malaking tiger phantom na ito, sa tuwing ito ay masisira, ay nanginginig ng marahas, at ang epekto ay magdudulot kay Huang Hong na hindi komportable at gustong samuka ng dugo. Halos mabaliw si Huang Hong. Masyadong masama ang gayong pag-atake. Gayunpaman, wala siyang paraan para akusahan ang kabilang partido ng paglalaro. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang labanan sa pagraranggo ay hindi limitado sa anumang paraan.
Umungol si Huang Hong, at may dalawa pang higanting martilyo sa kanyang mga kamay. Ang bawat isa sa dalawang higanting martilyo ay pilak at may kantab. Ang ulo ng martilyo ay may walang katapusang rune na lumilipad, nagpapalabas ng mga layer ng rune light, at malinaw na isang pares ng marangel na pinakamataas na mandirigma. Inilipat ni Huang Hong ang dalawang dambuhalang martilyo at ginawa ang mga ito sa malalaking, matingkad na pilak na martilyo, lumilipad pataas at pababa, tunay na parang dagat ng pilak, na dumudurog sa lahat ng meteorite. Sa wakas, umasa si Huang Hong sa walang hanggan na divine power para sa pilitang patayin ang meteorite shower na ito. Ang mga mata ni Huang Hong ay namumula sa dugo, at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa martilyo ay patuloy na nanginginig. Isa ring mabigat na pasanin para sa kanya na putulin ang landas ng ulan ng meteorite. Sa sandaling ito, tumalon si Huang Hong na parang kulog, at ang kanyang figure ay parang bahaghari ng liwanag, na pilit na palayo kay Kong Xiaochen. Kaya lang, dahil napakalalim ng katawan ni Xiaochen, pinipigilan siya ng dalawang anteng-anteng na hugis ulap, umaaligid na parang mga immortal, kasing bilis ng kidlat, at patuloy na umaatras, hindi binibigyan ng pagkakataon si Huang Hong na makalapit. Pakitandaan na ito ay isang space area. Ang lugar ng larangan ng digmaan ay medyo malaki, at mayroong isang malaking halaga ng espasyo upang ilipat mula sa madaling araw. At saka, habang umiiwas, hindi siya tumigil sa mga kamay ni Xiaochen. Sunod-sunod na anteng-anteng ang lumipad mula sa kanyang mga daliri, na nagiging malalaking bola ng apoy, mga ice cone, mga bato, mga gintong talam, at iba pa. Pinguta ng ulo patungo kay Huang Hong. Ang anteng-anteng na ito ay walang katapusan, na parang hindi nangangailangan ng pera. Hindi ko talaga alam kung ilang yuan anteng-anteng mayroon si Kong Xiaochen. Sa pagharap sa napakalaking pag-atake ng anteng-anteng, galit na sumigaw si Huang Hong, ngunit walang paraan upang paliitin ang distansya sa isa't isa. Halos maglaro ng palakpakan si Kong Xiaochen. Sa wakas, inihagis ni Huang Hong ang dalawang warhammer sa kanyang mga kamay, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga kamay, at hawak niya ang isang longbow sa kanyang mga kamay. Martial artist ng Zuan Beast Continent, lahat ay ang pinakamahusay na mangangaso, bihasa sa mga busog at palaso. Upang harapin si Kong Xiaochen, na gustong i-stretch ang kanyang distansya sa paglilinang, ang mga busog at palaso ay natural na pinakamahusay na pagpipilian. Sumulyap si Huang Hong kay Kong Xiaochen ng may ngiti, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, naglabas siya ng 4 na arrow na may nakaukit na rune, at ang mga arrow sa hugis ng 3 shuttle ay kumikinang sa malamig na liwanag. Pagkatapos nito, hinayla ni Huang Hong ang busog sa kanyang kamay na parang kabilugan ng buwan, naglagay ng 4 na palaso sa bowstring, at bumaril ng walang pag-aalinlangan. 4 na palaso ang tumunog ng paglusob sa kalangitan, naging 4 na banal na bahaghari, at agad na tumawid sa distansya ng 10,000 metro at direktang bumaril patungo kay Kong Xiaochen. Ang bilis ng 4 na arrow na ito ay masyadong mabilis, at nagpahiwatig sila ng isang tiyak na paraan ng pagbabago, halos nakaharang sa lahat ng mga paggalaw ng pag-urong ni Xiaochen. Nakaharap sa 4 na arrow na ito, dahil hindi nang ahas si Xiaochen na maging pabaya, ang mga daloy ng liwanag ay tumaas mula sa pagitan ng kanyang mga daliri, pagkatapos ay umikot sa kanyang katawan, na nagiging mga kalasag sa lahat ng panig. Sa 4 na panig na kalasag na ito, ang iba't ibang rune ay siksikan na parang mga bituin sa langit, umiikot sa paligid na parang isda na lumalangoy, dangdang-dang-dang-dang ng ilang beses, lahat sila ay hamarang sa 4 na malalakas na putok ng arrow. Pababa, Dragon Scale Mind Talisman Shield. Ang mga higanti ng ilang kontinente na nanunood ng labanan sa malayo, ay nakita itong set ng talisman na ginamit ni Xiaochen, at may bamulong. Ang 4 na panig na kalasag na ito ay ang pinakasikat na koleksyon ng mga proteksyon na kayamanan sa Wanfuzang. Ang perpektong kombinasyon ng anteng-anteng at kayamanan. Tinatawag na Dragon Scale Mind Talisman. Ito ang hinalinhan ng Wanfuzang. Gamit ang mga dragon. Ang mga kaliskis, batay sa mga natural na rune sa mga kaliskis ng dragon, ay isang hanay ng napakalakas na nagtatanggol na mga kayamanan na pino. Kabanata 577. Bahagyang kumunat ang noo ng deputy leader ng Profound Beast Continent's Beast God League. Ang Kong Xiaochen na ito ay talagang may kayamanan tulad ng Dragon Scale Mind Talisman.
Pagkatapos, gustong talunin ni Huang Hong si Kong Xiaochen gamit ang kapangyarihan ng kanyang busog at palaso, hindi ganoon kadaling makamit. Oo nga naman, humawak ng longbow si Huang Hong at sunod-sunod na bumaril ng mga palaso. Ang bawat arrow ay walang kapantay at naging isang pangmatagalang bahaghari, nakamamatay na may nakakatakot na kakilakilabot at pagbaril patungo kay Kong Xiaochen. Ang bilis ng busog at palaso ni Huang Hong ay kamangha-mangha. Isang busog at 4 na palaso ay walang katapusan. Sa isang kisap mata, isang shower ng mga arrow ang nahulog sa walang laman na kalawakan. Siya ay bumaril ng mga palaso ng mag-isa, ganap na bumaril sa isang archery team. Ang bawat isa sa mga arrow na ito ay nagtataglay ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan sa pagtagus. Ang ilang mga arrow ay tumagos pa nga ng higit sa 1 dosenang malalaking meteorite na tumitimbang ng 10-10 bilyong katais ng sunod-sunod, na nakakapagod. Masasabing sa ilalim ng kapangyarihan ng naturang palaso, ito ay isang nakamamatay na banta kay Kong Xiaochen. Gayunpaman, sa katunayan, batay sa Dragon Scale Mind Talisman, hindi nasugatan si Kong Xiaochen. Ang 4 na gilid ng Dragon Scale Mind Talisman ay bumuo ng isang shield formation. Lumibot ito kay Kong Xiaochen at bumaril sa lahat ng direksyon. Isa-isang hinarang ang mga paparating na arrow. Makapangyarihan ang mga arrow na ipinutok ni Huang Hong, ngunit ang Dragon Scale Mind Rune Shield ni Kong Xiaochen ay may mas malakas na defensive power. Kapag na-shot ang arrow na ito sa Dragon Scale Mind Rune Shield, magkakaroon kaagad ng layer ng rune mula sa dragon. Lumitaw ang mga kaliskis ng isip talisman sa itaas ng kalasag, na kinakansela ang kapangyarihan sa itaas ng mga arrow na patong-patong. Pamatok si Huang Hong, at ang huling arrow ay nabaril. Ang arrow na ito ay nagpapalapot sa lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, naglalaman ng halos lahat ng tunay na kapangyarihan ng kanyang katawan, kahit na ang binhi ng kaluluwa na kakasanib pa lang, ay naglalabas ng bakas ng kapangyarihan, pagpapala sa huling arrow na ito. Matapos i-shot ang arrow na ito, ang 7th grade high-grade treasure bow ni Huang Hong ay talagang direktang nabali niya. Ang Divine Rainbow ay nagpaputok ng libu-libong talampakan ng apoy, na naging isang magandang mahabang dragon, na gumawa ng nakakatakot na dagandong at pagbaril patungo kay Kong Xiaochen. Ang kapangyarihan ng arrow na ito ay napakahusay. Daan-daang meteorite sa paligid ang naapektuhan, at sa isang kisap mata ay naging pulbos na walang tunog. Makikita pa nga ng mata na ang walang laman ay direktang napasok ng mga tuwid na linyang arrow at mga sipi. Nanlaki ang mga mata ni Huang Hong sa galit, nakatingin kay Kong Xiaochen, kung masisira ba ang depensa ni Kong Xiaochen, ang lahat ay nakasalalay sa kapangyarihan ng palasong ito. Ang mahabang dragon na binago ng arrow ay dumaan sa kawalan, at dumating kay Kong Xiaochen sa isang iglap. Ang bilis ay napakabilis na hindi niya maintindihan ang pinagdaanan ng palaso kahit na sa kanyang espiritual na kaalaman. Ang Dragon Scale Mindful Rune Shields na gumagala mula sa gilid ni Xiaochen ay nagsimulang gumalaw at sumanib sa isa't isa. Sa wakas, ang 4 na kalasag ay nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa at pinagsama sa isa, naging isang malaking rune shield. Sa labas ng Rune A ay lumitaw ang isang magaan na kurtina na ilang metro ang kapal. Ang Rune Light Curtain na ito ay ganap na binubuo ng daan-daang milyong maliliit na Dragon Scale Rune, na mahigpit na babantayan laban kay Xiaochen. Ang huling arrow na ipinutok ni Huang Hong, tulad ng isang bulalakaw mula sa langit, ay tumama sa kalasag ng pusong scale ng dragon na may ningning ng banal na liwanag. Isang mababa at hindi komportableng tunog ng gustong samukan ng dugo ang lumabas nang tumama ang ilaw ng arrow sa kalasag ng Dragon Scale Heart Rune, at pagkatapos, nakita ko ang walang katapusang mga sinag ng liwanag na tumataas sa kalangitan, namumulaklak sa kawalan. Ang liwanag na ito ay napakasilaw at maganda, ngunit ito ay puno ng buhay nagbabanta at mapanganib na hininga. Ang liwanag ay pumailan lang sa kalangitan, at nang walang tunog, ito ay pamunit ng malaking bitek sa kawalan. Ang itim na bitek ay mukhang nakakatakot, parang bibig ng isang halimaw. Biglang lumitaw ang isang malaking walang laman na bagyo, hindi mabilang na mga meteorite ang direktang natangay, at bumulusok sa itim na kawalan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang walang laman na crack na ito ay nawala sa isang iglap, at ang punit na espasyo ay agad na nagsara. Kung hindi ko alam kung anong malaking sakuna ang ay dudulot nito.
Sa sandaling ito, ang araw na naglalabas ng maliwanag na liwanag ay nabasag na pulgada bawat pulgada. Mula sa araw hanggang sa buntot, ang araw ay naging abo sa bawat pulgada sa sobrang hindi komportable na bilis. At ang Dragon Scale Mindful Rune Shield na nagpo-protekta kay Kong Xiaochen, isang rune light curtain na ilang talampakan ang kapal, ay agad ding bumagsak, at ang Dragon Scale Mindful Rune Shield ay napasok ng 2 layer. Gayunpaman, sa huli, natanggap pa rin ng Dragon Scale Mind Talisman ang buong pag-atake ni Huang Hong, at isang patong ng malamig na pawis ang tumutulo mula sa noo ni Xiaochen. Ang palaso ni Huang Hong ay napakalakas na ito ay ganap na hindi maisip. Nanlaki ang mga mata ni Huang Hong sa galit, at si Kong Xiaochen ay hindi natalo sa huling palaso, na naging dahilan para hindi siya pumayag. Biglang nagkaroon ng dagandong ng tigre, at ang tunog ay yumanig sa mga bukid. Isang higanteng tigre na mahigit 1,000 metro ang laki ang lumitaw sa tabi ni Huang Hong mula sa manipis na hangin. Ang higanteng tigre na ito, higit sa 1,000 metro ang laki, ay kulay pilak na puti, na may kinang na dumadaloy sa kanyang buhok, makapangyarihan at makisig. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga kampanang tanso, ang kanyang ulo ay parang mga bituin, ang kanyang kamahalan, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding dominanti, kahanga-hangang paraan. Ang higanteng tigre na ito ay hindi isang multo na nabuo ng isang treasure art, ngunit isang tunay na laman at dugong nilalang na tinatawag na Silver Tiger. Ang Profound Beast Continent ay tinatawag na Profound Beast Continent dahil mayroong hindi mabilang na malalaking hayop sa Profound Beast Continent. Ang ilan sa mga napakalakas na hayop na ito ay papabura ng mga martial artist ng Profound Beast Continent. Sa katunayan, ito ang pinakapangunahing paraan ng mga martial artist sa Profound Beast Continent. Halos lahat ay nagtitipon ng napakalaking hayop para sa labanan. Alagang hayop. Bilang isa sa mga pinakamahuhusay na disipulo ng Profound Beast Continent's Beast God League, paanong walang battle pet si Huang Hong? Kaya lang, si Huang Hong at ang iba pa ay mayabang, hinamak na gamitin ang kanilang mga alagang hayop upang talunin si Kong Xiaochen, at gusto lamang nilang talunin ang kanilang mga kalaban sa totoong lakas. Gayunpaman, ang magkasunod na kabiguan ay naging dahilan ng pagkawala ng pasensya ni Huang Hong at agad na ipinatawag ang kanyang alaga. Ang silver pattern na tigre na ito ay isang battle pet na maingat na nilinang ni Huang Hong mula pa noong siya ay bata pa, at mayroon din itong kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang martial artist. Bilang resulta, ang mga puwersa sa larangan ng digmaan ay biglang nagbago ng malaki. Nakikipagtulungan si Huang Hong sa kanyang mga alagang hayop, nakatumbas ng 2 martial arts level powerhouses na nakikipaglaban kay Kong Xiaochen ng mag-isa. Paano mo lalabanan ang ganitong uri ng labanan? Pababa. At ito rin ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Profound Beast Continent. Ang bawat makapangyarihang tao ay magkakaroon ng isang alagang hayop sa labanan na katumbas o mas malakas pa kaysa sa kanya. Maaari mong labanan ang mga martial artist ng Profound Beast Continent. Ang isang martial artist ay makakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Mula kay Xiaochen, nakita si Huang Hong na nagpapatawag ng sarili niyang alagang hayop. Dahil alam niyang nagtulak ito kay Huang Hong hanggang sa dulo, kailangan niyang ipakita ang kanyang mga whole card. Sa kabila ng pagharap kay Huang Hong at sa kanyang alagang Silver Tiger, mula pa noong Xiaochen, walang mga palatandaan ng gulat. 10,000 talismans, ang pinakakinatatakutan ay ang mga laban ng grupo. Magkaharap ang isang tao at isang tigre, mula sa sandaling iwinagayway ni Xiaochen ang kanyang kamay, biglang may libu-libong anteng-anteng na agad na sumabit sa kanyang harapan, na naglalabas ng iba't ibang elemento. Ang aura, sa itaas ng bawat anteng-anteng, ay nagpapakita ng isang malupit na aura. Nang makitang itinaas ni Kong Xiaochen ang kanyang kamay, naramdaman ni Huang Hong na lumaki ang kanyang ulo. Ang cultivation symbol na ito ay masasabing mas pilyo kaysa sa kanyang alaga. Ang bawat simbolo ng paglilinang ay karaniwang may ugali na mangolekta ng mga anteng-anteng. Hindi mo alam kung gaano karaming mga talisman ang nasa paglilinang ng talisman. Kabanata 578. Kahit manhid ang kanyang anit, halatang hindi matakot si Huang Hong sa labanan, at tumalon sa likod ng kanyang alagang silver pattern na tigre. Pagkatapos, tumapak ang tigre sa mabituing kalangitan at sumugod kay Kong Xiaochen. Hindi na umatras si Kong Xiaochen sa pagkakataong ito.
Gamit ang isang alo ng kanyang malaking manggas, 10,000 anteng-anteng ang sabay-sabay na umiikot, na naglalabas ng iba't ibang kulay. Pagkatapos, 10,000 anteng-anteng ang bumuo ng malaking hanay ng mga simbolo at diretsyong lumipad palabas. Si Huanghong at ang pilak na pattern na tigre, na tumatalon, ay lahat ay nakulong sa porma sayo ng anteng-anteng. 10,000 rune formations ang may iba't ibang kinang, at bawat isa ay nagpapalabas ng napakalakas na aura. Matapos mahuli si Huanghong at ang silver pattern na tigre, ang Silver Tiger Battle Pets, sila ay sumabog ng malakas. 10,000 anteng-anteng ang sabay-sabay na sumabog. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Agad na nilunod ng nakakasilaw na liwanag si Huanghong at ang martial arts grade silver pattern tiger pet. Nang mawala ang liwanag, tanging si Huanghong ang naiwan sa lugar, at ang kanyang alaga, dahil sa kanyang malubhang pinsala, ay dumiretso pabalik sa espasyo ng alagang hayop upang pagalingin ang kanyang pinsala. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake, kahit ang karamihan sa kapangyarihan nito, ay nalabanan ng alagang hayop ni Huanghong, at si Huanghong ay nasugatan din ng malubha. Sa sandaling ito, si Huanghong ay natatakpan ng mga peklat at mukhang lubhang miserable. Siya ay ganap na nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Pumitik mula sa daliri ni Xiao Chen, ang dilaw na ilaw ay dumiretso kay Huanghong, at bumagsak kay Huanghong. Isa itong anteng-anteng sa pagkakakulong. Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na nakulong si Huanghong. Sa puntong ito, kailangang aminin ni Huanghong ang pagkatalo kahit na ayaw niyang gawin iyon. Natalo ng Xuanyuan Continent ang Zuan Beast Continent sa unang laro. Sabay-sabay na inihayag ng ilang matatandang namamahala sa refereeing ang mga resulta. Walang sinuman sa Zuan Beast Continent ang nagtaas ng anumang pagtutol sa resultang ito, na kinikilala ang tunay na bisa ng resultang ito. Sa unang laro, pansamantalang nanguna ang Xuanyuan Continent. Ang nasabing resulta ay lampas sa inaasahan ni Zhang Xin at ng iba pa. Sa kanilang opinyon, dapat na madaling talunin ni Huanghong ang kalaban kapag siya ay lumabas. Umatras din si Kong Xiaochen nang hina ang kanyang katawan, at saglit siyang umindayog. Kung hindi siya gagawa ng mapagpasyang desisyon sa pagkakataong ito, at direktang gumamit ng bottom pressing technique ni Wan Fozong, natatakot ako na hindi na siya mananalo sa pagkakataong ito. Ang disipulong ito mula sa Profound Beast Continent ay talagang napakalakas, at nagdulot iyon ng matinding pressure kay Kong Xiaochen. Lalo na ang hitsura ng isang battle pet ay katumbas ng pagharap sa dalawang martial arts level powerhouses, at kakaunti ang mga tao ang makakabawi sa gap na ito. Ikalawang laro, Shu Yulong, Go! Natalo si Huanghong sa unang laro, na nagpaputla sa mukha ni Zhang Xin at agad na tumawa. Si Shu Yulong ay isang may kakayahan at matalinong binata, katamtaman ng pangangatawan, malinis at puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Nang marinig ni Zhang Xin ang kanyang sarili na umakyat sa entablado, hindi na nagsalita si Shu Yulong. Direkta siyang tumalon sa gitna ng larangan ng digmaan, tumayo ng nakataas ang ulo, tumingin sa kalaban, at sumigaw, "Sino sa inyo ang gustong mamatay? Panipi! Darating ako para sa round na ito." Napakayabang ni Ao Yu nang makita niya ang kabilang partido, at talagang may salitang yulong sa kanyang pangalan. Si Ao Yu na may totoong dugo ng dragon ay agad na inis. Kailan pa nang ahas ang totoong dugo ng dragon na mapahiya? Tumango si Chen Lei at agad na pumayag sa kahilingan ni Ao Yu. Ang lakas ni Ao Yu ay hindi mahina, ngunit ang kanyang kalooban ay medyo kulang sa ugali. Kapag bumuti ang kanyang kalooban, siya ay magiging isang napakalakas na powerhouse. Nang makita ang kasunduan ni Chen Lei, tumalon si Ao Yu at lumapit kay Shu Yulong. "Magsimula na tayo," direktang sinabi ng isang elder na gumanap bilang referee nang makita niya ang dalawang panig na nagpapadala ng mga martial artist para maglaro. Nang bumaba ang boses ng referee, agad na tinawag ni Shu Yulong ang kanyang alaga. Ang battle pet ni Shu Yulong ay isang silver winged flood dragon. Bagamat wala itong bloodline ng isang tunay na dragon, itong baha na dragon, basta't ninakawan pa ito ng ilang beses, ay maaaring maging tunay na dragon. Sa sandaling ito, ang silver winged flood dragon na ito ay dahan-daang nagpakpak ng kanyang mga pakpak, na may malamig na liwanag mula sa kanyang mga mata, nakatingin kay Ao Li.
Sa kasalukuyan, si Ao Yu, sa mga mata ng silver-winged dragon na ito, ay talagang isang delicacy. Alamin na si Ao Li ay may pure real dragon bloodline. Ang ganitong uri ng totoong dragon bloodline ay may hindi mapaglabanan na atraksyon sa silver-winged flood dragon, na sabik na gawin itong dragon. Sa oras na ito, ang silver-winged dragon, nakatingin kay Ao Yu, ay isang napakasarap na malaking inihaw na baboy. Biglang naglabas ng maraming laway ang silver-winged flood dragon na ito, na naglalabas ng amoy ng chi air. Malamig na bamantong hininga si Ao Yu, at nakitang direktang ipinatawag ni Shu Yulong ang silver-winged flood dragon, ngunit walang takot, nagkusa siyang salakayin si Shu Yulong. Ang silver-winged dragon ay umungal sa kalangitan, ikinapak ang dalawang pakpak nito, at agad na nagpakawala ng napakalaking bug zone ng hangin, na naging sanhi ng pag-ikot ng mga meteorite sa paligid, naging daloy ng liwanag, at direktang tumama kay Ao Yu. At dinurog din ni Shu Yulong ang kanyang anyo, hawak ang longko broadsword, ginawa itong malamig na liwanag, at diretsyong tumama kay Ao Yu. Bigla, sa kawalan na ito, tila isang asul na dagat ang lumitaw, libu-libong milya ang radius. Ang malalim na asul na dagat ay umikot at naging isang malaking puyo ng dagat, puno ng hindi masabi na kapangyarihan. Sa isang iglap, ang silver-winged flood dragon at Shu Yulong ay nakulong sa sea vortex. Naramdaman lang ni Shu Yulong at ng silver-winged flood dragon ang walang katapusang kapangyarihan ng puyo ng karagatan na ito, at parang dinudurog nila ito hanggang sa maging pulbos. Sa sandaling ito, ang silver-winged flood dragon ay nagsiwalat ng isang layer ng pilak na apoy, nagniningas, naglalabas ng napakalaking presyon, lumalaban sa pagpisil at pagpunit na puwersa ng whirlpool ng dagat. At itinaas din ni Shu Yulong ang isang malaking light curtain, sunod-sunod na patong ng swimming rune, upang labanan ang napakalaking pressure ng sea whirlpool na ito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng whirlpool ng dagat na ito ay tunay na mabigat at nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihang mapanirang. Sa whirlpool ng dagat na ito, Shu Yulong man ito o ang malaking silver-winged flood dragon, tulad ng putik, mabagal ang pagkilos. Gayunpaman, si Ao Yu ay ganap na hindi naapektuhan, ang kanyang mga mata ay nanlamig, at hinampas niya ang kanyang palad, at isang malaking hugis dragon na palad ang agad na bumaril, sumasabog patungo kay Shu Yulong. Ang hugis dragon na palm print na ito, na may gininto ang liwanag, ay parang naghagis ng ginto. Ito ay talagang isang pinakamataas na pamamaraan na minana sa dugo ni Ao Yu, na tinatawag na Golden Dragon Outyanju. Ang Golden Dragon Outyan secret art na ito ay nagising mula sa bloodline pagkatapos na makalusot si Ao Yu kay Wu Sheng. Kapag nagising na ang bloodline inheritance, halos hindi na kailangang magsanay ng cultivation para magamit ang kapangyarihan ng bloodline inheritance technique. Isa rin itong misteryo ng pamana ng bloodline. Sa probong claws ng Golden Dragon na ito, ang Golden Dragon na hugis na si Jin Chi ay naging isang marangel na Golden Dragon. Lumipad ito sa tabi ni Shu Yulong at tinamaan si Shu Yulong. Biglang naramdaman ni Shu Yulong ang hindi mapapantayang pressure na nagmumula sa kanya. Ang napakalaking pressure na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis. Ang broadsword sa kanyang kamay ay lumipad patungo sa kanya. Itong hugis dragon na si Jin Chi ay pinutol. Kabanata 579. Ang malawak na espada ni Shu Yulong, ang liwanag na namumukadkad, matalas at nakasisilaw, halos masilaw ang mga mata ng mga tao, isang aura ng espada na halos daan-daang metro ang haba, na bumaril mula sa malawak na espada, at ito ay marahas sa isang kisap mata. Ang hugis dragon na si Jin Chi na tumalon patungo sa kanya ay bumangga sa isa't isa. Sa isang malakas na ingay, ang aura ni Long Xingjin ay direktang nabasag ng sword light, at ang sword light ay nabasag din sa parehong oras. Bahagyang nanginig ang katawan ni Shu Yulong at ang kanyang mukha ay namutla. Ang katotohanan na nakaranas lang siya ng maliit na talo ay naranasan niya ang isang maliit na kabiguan upang harapin ang Xingchen ng hindi sinasadya, lalo na kapag ang kalaban at siya ay halos magkapantay, angkop. Hindi maiiwasan. Sa sandaling ito, ang silver-winged flood dragon na nagniningas na may apoy sa buong katawan nito, pinapakpak ang malalaking pakpak nito. Sa wakas ay nakawala mula sa mga tanikala ng whirlpool ng dagat, lumipad ng mataas, at pagkatapos ay naging isang silver streamer,
at sumugod patungo kay Aoyu. Mabangis, halika. Sinulyapan ni Aoyu ang Silverwing Flood Dragon na halos mag-swipe sa hangin at kumislap. Habang itinataas niya ang kanyang daliri, isang kristal na malinaw na lubad ang lumipad patungo sa Silverwing Flood Dragon sa isang kisap mata. Ang kristal na lubad na ito, sa sandaling ito ay lumapit sa katawan ng dragon na may pakpak na pilak, agad itong nagbigkis sa dragon na may pakpak na pilak hanggang sa mamatay, na agad nitong nawalan ng bisa sa pakikipaglaban. Ang nakagapos na Silverwing Flood Dragon, tulad ng isang malaking bato, ay muling itinanim sa puyo ng dagat na binago ni Aoyu, nagpupumiglas ng husto, ngunit hindi makawala sa lubad nito. Ang lubad na ito, na tinatawag na Dragon Rope, ay isang kayamanan na ibinigay ng nakatatandang Aoyu. Ang bundle ng Dragon Rope na ito ay isang piraso ng trepeyo na inagaw ng nakatatandang Aoyu mula sa kaaway. Kung hindi, si Aoyu man o ang mga matatanda, mayroon silang dugo ng dragon sa kanilang mga katawan, kaya paano nila ito pag-aaralan at pagpipino partikular para sa mga dragon? Ito ay isang lubad ng dragon. Ang Dragon Rope na ito ay ibinigay sa kanya ni Elder Aoyu, upang matutunan niya kung paano hawakan ang ganitong uri ng kayamanan sa hinaharap. Sa proseso ng pagsasaliksik, direktang pinadalisay ni Aoyu ang kayamanang ito. Pagkatapos lamang na pinuhin ang kayamanang ito ay tunay niyang nauunawaan ang prinsipyo ng kayamanang ito at nakahanap ng paraan upang masira ito. Ang dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng espesyal na epekto ang Dragon Rope na ito sa mga dragon ay dahil sa mga rune dito. Ang pamilya Ao ay pinag-aralan kung paano ay crack ang pang-aapi ng lahi ng dragon ng mga rune na ito sa loob ng maraming taon, at mayroon silang ilang karanasan. Ngayon, kaharap ang isang Silverwing Flood Dragon na naging natural na dragon, agad na isinakripisyo ni Aoyu ang kayamanang ito. Nakatali ng Dragon Rope, ang Silverwing Flood Dragon na ito ay malamang na magtatagal ng ilang sandali. Alam mo, ang Dragon Rope na ito ay partikular na inilaan para sa mga kayamanan na may mga dragon bloodline. Malakas at hindi madaling tanggalin, maaaring malutas. Matapos gapyusan ng Dragon Rope ang Silverwing Dragon, hindi tumingin si Aoyu sa Silverwing Dragon, ngunit agad na sumugod kay Shu Yulong. Habang nagmamadali si Aoyu patungo kay Shu Yulong, umiikot din ang si Vortex na kanyang nilikha. Sinundan siya ng libu-libong kakaibang puwersa, pinipisil, hinihila, pinupunit, at umiikot, ang paghila at iba pa. Lahat ng uri ng dark strength ay gumalaw ng magkasama, hanggang sa naging passive si Shu Yulong sa isang iglap. Pagkatapos noon, inilunsad ang Aoyu Jinlong Outian Secret Art, at ang buong tao ay natatakpan ng mahinang gintong liwanag, tulad ng isang asterisk ng digmaan, na patuloy na umaatake kay Shu Yulong. Kahit na sinubukan ni Shu Yulong ang kanyang makakaya upang labanan, ang malawak na espadang ito sa kanyang kamay ay hindi kakaiba, ngunit sa halip ay isang napakalakas na kayamanan. Napakamatalim at mabigat, sa tuwing ice swipe, nakakabingi. Ang tunog ng paglusob sa kalangitan ay nabasag ang kawalan. Sina Shu Yulong at Aoyu ay naglaban ng daan-daang round sa isang kisap mata. Matindi ang labanan, at sa wakas, hamina ang mga pag-atake ni Aoyu. Noong una, inakala ni Aoyu na umaasa sa kapangyarihan ng Sea Whirlpool at sa Golden Dragon Outian Art, tiyak na madali siyang mananalo. Gayunpaman, hindi niya naisip na si Shu Yulong ay napakatigas, at ang kanyang depensa ay hindi tumagas. Kahit dahado siya, hindi siya nagkamali ng malaki. May katibayan para sa pagunlad at pag-urong, at walang palatandaan ng kabiguan. Tunay na makapangyarihan ng Sea Whirlpool na ipinakita ni Aoyu, na nag-trap ng dalawang Sage-level powerhouses, ngunit dahil sa sobrang lakas nito, napakalaki rin ng konsumo nito. Ang ganitong uri ng pagkonsumo, kung maikli ang oras, walang magiging problema, at makakaligtas si Aoyu. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na nakayanan ni Aoyu. Kahit na may mga pildores na nagpapanumbalik ng tunay na lakas, kahit anong uri ng tableta ang makakasuporta sa ganoong mabilis na pagkonsumo. Lalo na, si Shu Yulong man o ang Silverwing Flood Dragon, patuloy silang nahihirapan, sinusubukang makawala mula sa pang-aapi ng whirlpool ng dagat. Sa ganitong mga sitwasyon, ang tunay na kapangyarihan ng Geng sa loob ng katawan ni Aoyu ay mas mabilis na mauubos. Sa sandaling ito, hindi na nakayanan ni Aoyu.
Natural na nakikita ni Shu Yulong ang kasalukuyang kalagayan at kahinaan ni Ao Yu. Biglang bumagsak ang broadsword na nasa kamay niya na nagdulot ng malakas na ingay. Ang malaking puyo ng karagatan na ito ay direktang kinokontrol ni Shu Yu. Nagpaputok ng napakalakas na putok si Long Yijan, isang puwang na libu-libong milya ang haba. Sa sandaling pumutok ang espada, ang katawan ni Ao Yu ay nayanig, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Isang patak ng dugo ang tumagas mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga panloob na organo ay direktang nasugatan ng espada ni Shu Yulong. May bakas ng galit sa mukha ni Ao Yu. Napakayabang niya simula pagkabata. Sa parehong henerasyon sa pamilya, walang sino man ang kanyang kalaban. Gayunpaman, pagkatapos makaharap si Chen Lei at iba pa, nakaranas sila ng sunod-sunod na pagkabigo, na talagang isang malaking dagok kay Ao Yu. Kaya, sa ranggo na labanang ito, nagkusa si Ao Yu na humingi ng laban, para lang mapatunayan ang kanyang sarili sa isang nakakatuwang tagumpay. Gayunpaman, natuklasan ni Ao Yu na ang inaakala niyang napakasimple. Wala sa mga henyo na maaaring lumahok sa ranggo na labanan ng malambot na persimmons. Maging ito ay Wang Hong o Shu Yulong, ang tunay na lakas ay wala. Sa ilalim nila. Dati, siya ay medyo malaki, kaya gumamit siya ng isang napakamahal na ultimate move kapag siya ay lumitaw, at hindi natalo si Shu Yulong ng ilang sandali, ngunit sa oras na ito siya ay nahulog sa passive state na ito. Hindi ako magpapatuloy ng ganito, hindi ako matatalo. Si Ao Yu ay kumagat, at sa wakas ay naging mabangis. Ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay naging mas mayaman at makinang. Pagkatapos, isang malaking gintong dragon ang sumugod sa kanyang katawan, pinalibutan ang katawan, at bumaril ng malamig na liwanag mula sa kanyang katawan, mga mata, parang dalawang searchlight sa pangkalahatan, tumingin ako kay Shu Yulong. Pagkatapos, ang gininto ang dragon na ito ay nakaunat sa hangin, pagkatapos ay direktang binibigkas ang isang nanginginig na langit na pag-awit ng dragon, at mabilis na sumugod kay Shu Yulong. Ang gininto ang dragon na ito ay nagpalabas ng gininto ang liwanag, at tila may napakalakas na kapangyarihan na nagpang-inag sa mundo diretso itong lumapit kay Shu Yulong at bumagsak. Naramdaman lang ni Shu Yulong ang malaking presyon mula sa katawan ng gintong dragon na ito, na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Hindi niya ito masyadong inisip. Lahat ng tunay na kapangyarihan sa kanyang katawan ay itinurok sa malawak na espada sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang walang katapusang langit at lupa na si Yuan Qi na kasama nila ay pinagpala din sa espadang ito, at pagkatapos, ang espada ay tumama patungo sa gintong dragon na ito. Kabanata 580. Ang liwanag ng espada ay pare-parehong makinang, at ito ay tumama sa gintong dragon na mabangis na kumikislap. Ang gintong dragon na ito ay direktang pinutol ng liwanag ng espada at naging isang malaking ulan ng liwanag. At ang liwanag ng espada na ito ay nabasag din, ang braso ni Shu Yulong na nakahawak sa espada ay nanginginig, at hindi mabilang na ambon ng dugo ang lumabas mula sa kanya. Sa kasalukuyan, si Shu Yulong man o Ao Yu, lahat sila ay desperado. Kapag ang labanang ito ay umabot sa puntong ito, walang susuko. Sa wakas, nag-away ng gusto sina Shu Yulong at Ao Yu, at pareho silang natigilan. Nagkatinginan ng maraming powerhouse sa paligid na nanunood ng labanan. Anong uri ng resulta ito? This time, pati ang matanda na nasa posisyon ng referee ay natulala. Sa sandaling ito, parehong si Shu Yulong at Ao Yu ay nahimete, at ang alaga ni Shu Yulong ay mahigpit na nakagapos ng dragon rope, hindi makagalaw. Sino ang mawawala? Sino ang nanalo? Hindi rin sumang-ayon ang ilang matatanda na nagsilbing referee. Ang ilan ay naniniwala na si Shu Yulong ang nanalo, habang ang iba ay naniniwala na si Ao Yu ang nanalo, at ang isang panig ay naniniwala na mayroong isang tabla sa pagitan ni Ao Yu at Shu Yulong. Matapos ang ilang mga argumento, sa huli ay nagpasya ang ilang matatanda na nagsilbing referees na sa round na ito ay pantay na tugma ang magkabilang panig. Bagamat mayroon pa ring conscious warped si Shu Yulong, ngunit ang alagang ito ay nakatali ng isang dragon rope, hindi lamang hindi makagalaw, ngunit ang haba ng katawan nito ay nababawasan ng mas mababa sa isang talampakan sa pamamagitan ng pagpino, at hindi ito makapag-perform mula sa anumang kapangyarihan. Ang mga resulta ng relasyon sa pagitan ng dalawang panig, maging ito ay ang Profound Yuan Continent o ang Profound Beast Continent,
ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. Sa ganitong paraan, ang ikalawang labanan sa pagitan ng Profound Yuan Continent at ng Profound Beast Continent ay natapos sa isang draw. Ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay ang Xuanyuan Continent ay bahagyang nangingibabaw, na may isang panalo at isang draw. At pagkatapos, ay ang ikatlong laro na kung saan ay ang pinakakritikal. Sa ikatlong round na ito, kung ang Profound Beast Continent ay maaaring manalo, ang magkabilang panig ay maaari pa ring maglaro ng isa pang round, at kung ang Profound Beast Continent ay mananalo, ang Profound Beast Continent ay direktang aalisin at papasok sa not-along grupo. Zay. Kaya, ang ikatlong round na ito ay ang pinakakritikal para sa Profound Beast Continent. Maaaring sabihin na ang Profound Beast Continent ay pinilit sa bangin, at kailangan itong lumaban. Hindi nagtagal, parehong sina Aoyu at Xu Yulong ay nailigtas at kinailangan nilang laruin ang ikatlong round ng laban ng koponan. Kahit na sina Aoyu at Xu Yulong ay dumaan pa lamang sa isang matinding labanan, lahat sila ay gumaling pagkatapos ng bawat pag-inom ng spirit pill. Kung tutuusin, hindi naman malubha ang mga sugat nila, at pareho silang malakas sa martial arts. Gayunpaman, ang sarili nitong katatagan ay napakalakas din, ngunit nangangailangan ng mas kaunti kaysa sa isang stick ng insenso upang pinuhin ang gamot pagkatapos umupo sa cross-stroke na pagsasanay. Nang makabawi ang dalawa, bumalik sila sa kani-kanilang koponan, at pagkatapos ay nagsimulang maghanda ang magkabilang panig para sa ikatlong round ng laban ng koponan. Sa ikatlong round ng team battle na ito, 5 henyo mula sa magkabilang kontinente ang lalahok upang makita kung aling koponan ang mabubuhay na may mas maraming tao at kung aling koponan ang mananalo. Kinuha ni Chen Lei sina Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, at Aoyu at dahan-daang naglakad patungo sa gitna ng larangan ng digmaan. At dinala din ni Zhang Xin sa Profound Beast Continent sina Huang Hong, Xu Yulong, Jiang Hanzhou at Hu Zilai sa larangan ng digmaan. Ang dalawang gilid ay pinaghiwalay ng libu-libong metro, nakatingin sa isa't isa, isa-isa na naglalabas ng surge of momentum, hindi nagbibigay daan sa isa't isa. Sa oras na ito, ipinatawag ni Zhang Xin at ng iba pa ang kanilang mga alagang hayop. Sa pagkakataong ito, masasabing ito na ang kanilang pinakakritikal na round. Masasabing ito na ang huling labanan. Imposibleng hindi mo gawin ang iyong makakaya. Para naman kay Chen Lei at sa iba pa, na magkaharap na may 5 tao at 5 alagang hayop, masasabi nilang hindi sila natatakot, bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang mahiwagang posisyon, na bumubuo ng isang malaking pormasayon, ito ay ang 5 emperador na nagbibigay ng pagbubuo ng langit. Ang battle formation na ito ay bahagyang natakpan ang kalangitan, at kung saan nakatayo ang 5 tao, ang kanilang mga katawan ay malabo at hindi mahuhulaan. Medyo naging pangit ang mga mukha ni Zhang Xin at ng iba pa. Kitang-kita nila, ang 5 kalaban ay tumayo sa 5 direksyon, na parang nagsasama sa isa pang piraso ng kawalan, at ang momentum na nagmumula sa 5 tao ay naging mas mabigat at bamigat. Ang buong mundo ay tila kontrolado ng kabilang partido, at lahat sila ay pinigilan sila. Alam ni Zhang Xin na hindi na siya makapaghintay pa, habang siya ay naantala, mas malas ang sitwasyon laban sa kanila. Bago tumaas ang momentum ng kalaban, gumawa ng mapagpasyang desisyon si Zhang Xin at nagsimulang kunin silang 4 at sumugod sa kanila ang 5 ni Chen Lei. Ang battle pet ni Zhang Xin ay isang asong may 3 ulo na may halo-halong katawan na naglalabas ng masamang hininga. Kasing laki ng bundok ang katawan nito. Ang mga ulo ng 3 aso ay naglabas ng masama at nakakatakot na hininga. Nakahinga sila ng apoy, lason, at yelo. Hininga, parang demonyo mula sa impyerno. Si Huang Hong ay isang silver pattern na tigre, at si Xu Yulong ay isang silver-winged dragon. Sa oras na ito, ang silver-winged flood dragon ni Xu Yulong ay pinakawalan ni Aoyu. Kung hindi, ang silver-winged flood dragon na ito ay hinding-hindi makakawala mula sa dragon rope. Ngayon, itong silver-winged flood dragon ay dumanas ng sakit sa puso, at masasabing labis na takot sa dragon rope. Para naman sa battle pet ni Jiang Zuan, ito ay isang magandang Ice Phoenix. Siyempre, hindi ito maaaring maging isang tunay na sinaunang Beast Ice Phoenix, ngunit may bakas ng dugo ng Ice Phoenix, ngunit iyon na, ito ay napakabihirang at malakas. Nakakatakot ang pakiramdam. Panghuli, si Hu Zilai. Ang war pet ni Hu Zilai ay isang armored rhinoceros,
na mayroon ding Wuseng level combat power, at ang pisikal na lakas nito ay walang cap-oras. Ang 5 tao ay napakahusay na nagtutulungan, ibig sabihin, sila ay nakikipagtulungan sa isa't isa, at maaari nilang gamitin ang kani-kanilang lakas, mabilis na sumugod, ang momentum ay parang bahaghari na nakakatakot. Ilang libong metro ang layo, sa isang kisap mata, mabilis siyang sumugod kay Chenlei at sa iba pa. Si Chenlei at 5 tao, nang sumugod si Zhang Xin at ang iba pa, na-activate na nila ang 5 Emperors Conferred Heaven Battle Array sa unang pagkakataon, at sa isang kisap mata, 5 tao at 5 hayop, ang kalabang koponan ay pumasok sa battle formation. Ang pananakop ng 5 emperador sa Sky Formation ay misteryoso at walang kapantay. Nang ang 5 tao at ang kanilang 5 hayop ay nakulong sa 5 Emperors, Heaven Confirm Formation, agad nilang naramdaman na parang pumasok sila sa ibang espasyo, at ang koneksyon sa pagitan nila at ng kanilang mga alagang hayop sa labanan ay agad na naputol. Hindi lamang iyon, maging ang 5 tao ni Zhang Xin ay nawalan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, at nagdala sila ng kanilang sariling espiritual na kaalaman upang mahanap siya, ngunit sila rin ay walang laman, na parang nawala sila sa walang hangganang universo. Ikinalat ni Zhang Xin ang kanyang espiritual na kamalayan at tumingin sa paligid. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, wala siyang makita at wala siyang mahanap. Anong nangyari? Si Zhang Xin ay baliw, itinaas ang kanyang anyo at nagmamadali patungo sa malayo, ngunit ang espasyong ito ay tila walang hangganan, at walang katapusan. Sina Huang Hong, Xu Yulong, Jiang Zuan, at Hu Zilai ay nakaranas ng parehong sitwasyon. Biglang naramdaman ni Huang Hong ang 5 kulay na sinag ng liwanag na lumilitaw sa harapan, nagtatagpo sa hangin, naging isang malaking palad, at sinampal siya. Ginamit ni Huang Hongyan ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at isang malaking Tiger Phantom ang lumabas, matapang na hinarap ang nalaglag na 5 kulay na palad. Pagkatapos ng malakas na ingay, bumaril ang malaking anino ng tigre. Naramdaman din ni Huang Hong ang isang malaking puwersa na dumarating, at ang kanyang mga mata ay naging itim at siya ay nahimatay. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Thank you.